Yeshua. Come on, worship the name of Jesus. Exalt his name right now. Say, Yeshua. Yes. Come on, open your mouth and begin to worship the name of Yeshua. Come on, worship him right now. Yours, it's a power, yours, it's a glory forever. Amen. And yours, it's the kingdom, yours. Come on, worship the name of Jesus. It's a glory forever. Once again we sing. And yours, it's the kingdom, yours, it's a power, yours, it's a glory forever. Amen. Yeshua. Come on, let's worship the name of Jesus upon this place right now. Only the name of Jesus shall be exalted. Magandang umaga po sa inyong lahat. Glory to God. Pinapasalamatan ko po si Jesus sa umagang ito dahil po sa buong isang linggo po siya po nagbigay po sa amin ng pagpapala sa material, physical at higit po sa lahat sa spiritual na pagpapala. Iba po talaga dito sa sa Jaom, talagang inano ka talaga ng Panginoon, talagang may process po talaga to. Alam po yun ni Pastor kasi pag pumunta siya doon sa bahay, talagang grabe po talaga, parang sabi nagkasakit po yan yung aking mga anak, tatlo po talaga sila, apat lang po talaga kami sa bahay. Talagang parang umiiyak yung isa, lakas po yung talaga yung init ng katawan niya. Natakot po ako dahil po nung time na nag-convulsion po yung pangalawa kong anak. Nag-convulsion po yan. Tumawag po yun ako kay Pastor. Nagpa-pray po ako talagang dahil kami lang din po talaga, tapos buwan pa, parang days pa lang po yung baby ko. Sabi ko, hindi ko alam kung anong una kong hahawakan sa kanila, pero binitawan ko po yung maliit. Ang inuna ko po yung pangalawa kong anak. Talagang sumigaw po ako sa mga kapitbahay. Sa kalsada na po talaga ako. Sabi ko, humingi na po talaga ako ng tulong. Yung kapitbahay po namin, hindi po sila tumulong. Kumbaga parang nakatingin lang sila sa akin. Nung sa kabilang kalsada po, pumunta sa bahay. Sabi niya, ate, ano siya? Sabi ko, nag-convulsion po siya. Sabi niya, tapos wala na po siya, parang na siya kasi, yung mata niya, tumirik na talaga siya. Tapos namutla na po talaga siya. Hallelujah. Ang sigaw ko lang, in Jesus name, in Jesus name. Tapos, sabi niya, ate, ako magkarga ng anak mo. Tapos, sige lang po ako, kasi umiiyak na rin po yung anak ko na maliit. Tapos, tumawag po ako kay Pastor. Sabi ko, Pastor, nag-convulsion po yung si Axel po. Tapos, pinag-pray po ni Pastor. Tapos, wala na po kasi siyang boses, naninigas na talaga siya. Sabi ko, humingi po ako ng tawad sa ating Malapanginoon. So, pasalamat po ako sa ating Malapanginoon. Sabi kasi ng mga kapitbahay, dalhin ko na raw po sa hospital. Pero hindi ko po yan siya dinala sa hospital ng time na yun. Sabi ko, ang Malapanginoon lang na lang po nakakalam sa kanya. Praise the Lord. Nasa isip ko, siguro kailangan namin magsimba ng Miyerkules. Bago nung time na yun, sabi ko, tulog po yung mga anak ko, hallelujah, sa gabi. Talagang parang inaatake sila tuwing 6 p.m. Tapos alas 12, tapos may alas 3 pa ng madaling araw. Tapos hanggang 6 p.m. po talagang sabi ko, pero tulog na po yan sila. Ako lang, after ng 6 a.m., talagang magaling na yung aking mga anak. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating Malapangan. Yung pananampalataya ko na 6 a.m. po na wala nang lagnat yung aking pangalawa. Talagang tinugon po ng ating Malapanginoon. Papasalamat po ako sa ating Malapanginoon dahil talagang inano niya yung aking pananampalataya na talagang nasa proseso po lang talaga. Iba po talaga dito sa Jaom. Talagang pag nagagalit ka, nandyan din po yung parang pinapaalalahanan ka ng Diyos na dapat hindi ka magalit. So, hindi walang posible sa Panginoon. Amen. And we are blessed that we are connected in this kind of ministry. Amen. Sa akin naman po, ititestimony ko lang po about sa depression po. Ako po kasi may asawa po. Ngayon, meron po kami parang nagkaaway po kami mag-asawa, kaya ngayon po, wala na po siya sa akin. Kumbaga, to the point po na na-depress po ako nung pagkawala ng asawa ko, na iniwan niya ako. Dahil sa part din namin nagawa po akong kasalanan. Pero ngayon po, humihingi po ako ng patawad sa asawa ko kung nahihingin niya po ako dito. Patawad kung ano man nagawa ko sa kanyang kasalanan. Pero to the point po na masakit lang po sa akin nung
taga Maynila po kasi ako. Patotosin po, wala po akong alam sa ano ko dito sa Palawan. Alos wala po akong kakampi dito. Wala po akong matatakbuhan. As in, sarili ko na lang po talaga kampi ko eh. Doon point po nung iniwan po ako ng asawa ko, na-depress po ako. Na halos araw-araw po ako na hindi nakakatulog. Araw-araw po ako nalalasing. Araw-araw po ako nagmamoy na doon point na binasag ko na po ng bote sa ulo ko. Na halos nilaslas ko na po ng sarili ko. Halos na itusok ko na po ng kutsilyo sa katawan ko. Sa sobrang depression ko po. Ito po nung patunay na halos sugatan ko na po yan. Tapos ito pong ulo ko. Dito po. Halos sugat-sugat po yan sa kakapalo ko po sa bahay nila. Doon sa bahay ng tita niya. Tapos ito po nung mga sugat ko po nung gusto kong italak po ng kutsilyo. Pero thank God po kasi nung araw po na lasing po ako noon na gusto ko italak ng kutsilyo po sa katawan ko. Parang may pumipigil po sa akin. Parang may bumubulong po sa isip ko na, nak, pigilan mo yan. May dadating din ang para sa'yo. Kumbaga lumabang ka. Na meron pa rin po mga taong tumulong po sa akin. Unang-una po sa lahat, si Kuya Bilido, na siya po nung nag-alaga sa akin, pag wala po akong makain, pinapakain niya po ako, siya po ang pumapayo sa akin, na parang tinuturing ko na rin po siya na tunay na kuya. Then, sa mga kapitbahay po namin doon na naawa sa akin, na tumulong sa akin, unang-una po si Kuya, nung nasa likuran po na Kulay Green. Siya po nung nagdala sa akin dito na para daw po na nung depress ko daw po, mawala, na imbis po na idaan ko po sa depression ko, ipaubaya ko na lang po sa Panginoon. Then, depression pa rin po ako sa pagkawala ng asawa ko. Siyempre, masakit pa rin po kasi yung totoo point na kamamatay lang po kasi ng anak namin, as in, eto po February 13, namatay po siya. Bali, 8 months po yun. Ano po yun, dahil po sa, parang kulang po sa buwan, dahil sa depression nga rin na lagi kami nag-aaway. Ganun po. Then, masakit sa akin nun na totoo point na nanaginip po ako na sabi po ng anak ko sa panaginip ko, pa, ganito na nga nangyari sa akin, ganyan pa po nung ipaparamdam mo sa akin. Noong totoo point na parang sinasabi ng anak ko na nawala na nga siya, ganito pa nangyari sa aming mag-asawa. Kaya totoo point na kahit anong habol ko sa asawa ko na, mahal, patawad, sorry, sana bumalik ka na. Totoo point na parang nung asawa ko na po talaga nung kusan sumuko. Pero hiling ko pa rin po sa Panginoon, sana dumating sa point na mapatawad niya ako, sana dumating sa point na bigyan niya po ako ng second chance na makabawi po sa kanya. Na magkasama po kami na pumunta po sa pundod ng anak ko. Yun lang po. Then, nagpapasalamat po ako dahil nakarating po ako dito sa simbahan na to na gumaan din po nung pakiramdam ko. Yun lang po. Maraming salamat po. Glory to Jesus Christ. Ayan. So truly indeed that the presence of God can deliver us. Amen. Ang presensya lamang ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kagaanan. Ayan. Sa ating kaisipan, sa ating puso. Sapagkat the Bible says, makakaranas tayo ng many tribulations sa mundong ito, ng brokenness. Amen. So makakaramdam talaga tayo, makakaranas tayo sa sanlibutan ito. Walang exempted. Amen. But we know that our Lord Jesus Christ, those who are faithful to call upon His name, hallelujah, praise the Lord. Blessed morning, Pastor Jonel and Pastora Maricel, and to you family. Ite-testify ko lang po yung goodness ni Jesus sa family po namin. Ako pala si Brother Eric at si Mrs. ko po, si Grisel. Second Sunday service pa lang po namin na attend dito. Pangalawang attend pa lang po namin ng Sunday service. Pero ibang-iba na nagawa ni Lord, ni Jesus sa buhay namin. Ikwento ko lang po yung unang attend namin. 3 beses kami muntik ma-aksidente. May mabangga kami ng motor, ay tricycle, biglang may dumating na multi-cab, pero may motor din, 3 beses po. Ayaw umandar pa ng motor, ang tagal-tagal. Tapos, nag-iisip kami, malilate na. Pero praise God, na yung protection ni Jesus, ng Diyos, ay laging nasa atin. Hindi tayo pinapabayaan kasi anak na tayo. Nakarating kami dito, ibang-iba dito sa Chowong. Maraming salamat, Lord Jesus. Mafe-feel mo yung love, yung totoong family. This week, sabi ni Pastor Jonel, maghawakan kami ng kamay ni Mrs., mag-pray, and maraming mga magagandang mangyayari every day for this week. Ikwento ko lang po, naging magaang yung financial namin. Maraming mga opportunities sa small business namin, naging super smooth. Sa awa ng Diyos, syempre sa habag ng Diyos, sabi ko nga dati kay Mrs., although ako pa pala ay teacher, public school teacher, pero marami akong loans. Sabi ko, mahal, itong buhay natin, parang nabubuhay na lang tayo sa habag at awa ng Diyos. Pero ngayon, ibang-iba. Iba po dito. Simple lang po ang ating church dito, pero yung pagkilos ng Diyos ay napakalaki. At ang puso ni Jesus ay ibang-iba dito. Masayang-masaya kami ng aking misis, ang pamilya namin, at ang sa side niya na napunta kami dito, dinala kami ni Jesus dito. Kasi naghahanap kami ng bagong church. At
masasabi ko, ito ang matabang lupa. Amen. Ito ang hindi kailanman magkakamali si Jesus sa kanyang mga anak. Dadalhin niya tayo sa tamang church kung saan naroon siya. Masasabi ko itong linggong ito, napakarami nangyari at marami kaming natutunan kay Pastor Jonel. Sobrang iba, nakaka-touch. Hindi ko maipaliwanag, kaya manatili po tayo dito at masaya rin ako. Sobrang saya ng puso ko, may invite kami. Si Ray, purihin ang pangalan ni Jesus. Napakabuti ng Diyos. Thank you, Jesus, for your goodness. Maraming salamat, family. Ito yung tunay na family. Ito, palakpakan natin ang malakas. Hallelujah! Ay, Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wala na dito sa Diyos. May pag-ibig. Amen. May kapaan. Hallelujah, praise the Lord. And tunay nga, may mga kanya-kanya tayong testimonya kung bakit napunta tayo dito. Amen? So even ako, meron akong testimony kung bakit nilagay ni Lord ang paa ko dito. Lord, ikaw lang Panginoon ang aming Diyos. Nananatiling Panginoon, O Lord, na buhay kailan pa man Panginoon, O Diyos. Kaya sa oras na ito, Lord, patuloy kong itinataas ang iyong pangalan. Let's keep sharing our live streams, our posts, and our testimonies. Keeping God.